Sinampahan na ng kaso ang driver ng van na sangkot sa aksidenteng ikinasawi ng 4 katao sa Davao City. Yan at iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya. Hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa Davao City. Sinampahan na ng kaso kahapon sa pamamagitan ng inquest proceeding laban sa driver ng van na kinilalang si Salik Landasan, 46 anyos, na nakatira sa poblasyon Kabakan, Cotabato City. Matapos sumalpok sa isa pang van na ikinamatay ng 4 na tao at ikinasugat ng 2 nitong Sabado alas 8:30 ng umaga, Enero 4, 2025 sa Binugaw Trail, Davao City. Ayon kay Police Executive Master Sergeant Loreto Dalangin, Chief Investigator ng Davao City Police Office Traffic Enforcement Unit, kasong reckless imprudence resulting in homicide, damage to property at physical injuries ang isinampang kaso laban sa driver. Samantala, muling pinaalalahanan ng opisyal ang mga motorista na mag-iingat sa pagmamaneho sumunod sa batas trapiko at speed limit na ipinatupad sa lungsod ng Davao upang maiwasan ang mga aksidente sa kalsada. Kung matatandaan, nawala ng kontrol ang driver sa manibela ng van na galing sa lungsod ng Digos patungong Davao City matapos kumabis kabilang lane na naging sanhi ng pagsalpok sa van na mula naman sa Davao patungong Cotabato na nagresulta sa pagkamatay ng 4 na pasahero at pagkasugat ng 2 pang iba na kasalukuyang ginagamot sa ospital. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Malalim ang investigasyon ngayon ang ginagawa ng PNP Umingan, LTO Rosales at PNP Highway Patrol Group hinggil sa pagkasunog ng isang Toyota Hilux kulay blue, walang plaka at nagliyab sa walang bahayang lugar sa Purok 6 Barangay Poblacion West Umingan. Sa ulat ni UIC Chief of Police Major Catherine Miawingan, nagresponde sila alas 10 kagabi sa reported sa nasusunog na sasakyan kasama nila ang Bureau of Fire Protection na agad namang nakontrol ang apoy, subalit makina na lamang ng sasakyan ang hindi pa nasunog. Nakalak at walang plaka ang nasabing sasakyan na pinalalagay ng mga otoridad na posibleng nakaw at ginamit sa masamang paraan. Kaya ito sinilaban. Nananawagan ng mga otoridad sa sino mang nawawalan ng Toyota Hilux kulay blue na makipag-ugnayan lamang sa Umingan Police Station. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, Aris 38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 3 bahay at pamilya ang nawalan ng tahanan matapos masunog ang kanilang bahay na naganap sa tabi ng garahe ng Genesis sa Calero Street, Sitio Riverside, Barangay Ibayo, Balanga City, Bataan. Ayon sa mga residente sa lugar, nagsimula ang apoy sa bahay umano na walang tao na pag-aari ito ng may-ari ng isang karinderya sa gilid ng garahe ng Genesis bus na si Aling Helen. Mabilis na rumesponde ang pamatay sunog sa lugar mula sa lungsod ng Balanga at tulong-tulong nila itong binomba ng tubig. Tumulong din ang ilang kalalakihan na residente sa lugar gamit ay timba na naging dahilan para mapatay agad ang apoy. May ilan ding nasaktan sa naturang sunog na agad naman binigyan ng first aid ng rescue medic na nagtungo sa kaganapan ng sunog. Sa ngayon, inaalam pa ang pinigmula ng apoy at halaga ng nasunog. Para sa MBC TV Network News, Danny Kumilang, RH37, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Arestado ng otoridad sa pamamagitan ng warrant of arrest ang top 3 provincial level most wanted persons sa lalawigan sa kasong murder. Ayon sa report ng PNP, dati itong miyembro ng New People's Army sa Northern Samar. Natimbog ang nasabing akusado sa joint police operation ng 2nd Northern Samar Provincial Mobile First Company sa Barangay Diet Biturag, Bayan ng Silvino Lubos. Kasama sa umaristo ang Charlie Company ng 19th Infantry Battalion 8th Philippine Army. Ang akusado isang 42 anyos na former communist group member ng SRC Emporium sa pamumuno ng isang nagilalang si Alice Darin. Matapos ipaalam sa akusado ang kanyang mga karapatan o constitutional rights sa ilalim ng Miranda Doctrine, ay ngayon nakakulong na ito sa Silvino Lubos Municipal Police Station. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.